Ano ang best argument mo? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminar Edition. Gusto po munang batiin sila Jose A. Borja, Imelda Rivera, and Vincent Calleja. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at pagsubaybay dito sa ating channel. Now, ngayon po pag-uusapan po natin ay moral argument. Ano po yung moral argument? Ito po ay argumento for the existence of God. Ito po ay argumento ng mga theologians para patunayan na merong Diyos na nagbigay ng moral law sa atin. So, pag sinabi po nating morality, ito po ay yung patungkol po ito sa pagkakalam ng mabuti sa masama. Pag sinabi natin na yung isang tao wala kang moralidad, ibig sabihin wala kang pagkakaalam ng kabutihan, no? Ibig sabihin masamang tao ka, wala kang morality. So, the moral argument is a powerful defense for the existence of God. It observes that all people, regardless of culture or background, have a sense of right and wrong. So, lahat tayong mga tao, meron tayong sense of right and wrong, kahit anong kultura pa yan. This universal moral compass points to the reality of divine lawgiver. So, kung merong moral law, nasa puso natin yung tama at mali, tanong, sino naglagay niyan sa puso natin? Walang iba kundi ang Diyos. He is our moral lawgiver. Kung walang Diyos, if there's no God, then morality is just a human invention and has no ultimate authority. But because we know deep down that certain things are truly good or evil, this points to a God who is the source of moral law, justice, and conscience. Now, yung isang baby, kapag yan tinadtad mo, pasensya na, masyadong brutal, no? Pag tinadtad mo isang baby, kahit saang kultura sa mundo, alam natin na mali yun. Bakit alam natin na mali yun? Kasi yung morality, hindi natin inimbento. Hindi po yan inimbento ng society. Yung morality po ay galing sa karakter ng Diyos. Galing mismo sa Diyos. Now, ang problema po, yung sinulat ng Diyos sa ating mga puso, na sa konsensya natin, minsan namamanhid o pinapamanhid natin. Kaya minsan, hindi mo man chop-chopin yung baby, pero ginagawa talaga ng mga tao yan in a form of abortion. Kinakat-kat yan sa loob ng womb, tapos inilalabas pira-piraso. So in principle and practice, para mo rin chinap-chop yung isang baby. And masama yun sa harapan ng Diyos. Yung ganong yung ganong pagpatay, lalo na sa mga inosente at mga defenseless. So, sabi po sa Romans chapter 2 verse 15 hanggang 16, they show that the requirements of the law are written on their hearts. Their consciences are also bearing witness, and their thoughts sometimes accusing them, and at other times even defending them. Ipinapakita ng kanilang mga gawa na nakasulat sa kanilang mga puso ang panuntunan ng kautusan. Ibig sabihin yung morality, isinulat sa puso natin. Kaya sabi dito, nakasulat sa kanilang puso ang panuntunan ng kautusan. Pinapatunayan din ito ng kanilang budhi, yung konsensya natin ang nagpapatunay, sapagkat kung minsan sila sinusumbatan nito at kung minsan naman sila ipinagtatanggol nito sa kanilang isipan. Now, ito po ay sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma at sinasabi ni Apostol Pablo na kahit wala pa kayong banal na kasulatan, yung written word, yung law, yung kautusan ng Diyos, yung morality ng Diyos, nakasulat naman yan sa puso natin. So kahit di mo pa nabasa yung Biblia, yung Old Testament, na meron yung mga Hudyo, kayong mga Hintil, huwag niyong sabihin na hindi niyo alam kung anong mabuti at masama kasi nakasulat yan sa inyong mga puso. So ito po yung una nating katuruan ngayong araw. Morality is not cultural but theological. Morality is not cultural but theological. Ibig sabihin po yung moralidad po, hindi po ito inimbento ng tao. Hindi po ito inimbento ng parents natin, hindi po inimbento ng komunidad, hindi po inimbento ng society natin or ng mga congressman and woman natin. Yung morality po, galing po sa Diyos yan. It's theological. It comes from the very heart of God. So, sa eskwelahan namin, ito maraming ganito, lalo na during Pride Month. Dito ko madalas naririnig yung argumento na
morality is a social construct. Ibig sabihin, yung moralidad, ito ay iniimbento lang ng mga tao. Now, ako po naniniwala, because I'm a Bible believer, naniniwala po ako na yung morality, hindi yan inimbento ng puso natin. Yan ay inilagay sa puso natin. Kung ang moralidad ay inimbento lang ng mga tao, ibig sabihin, kung sa ibang culture, inaalagaan yung mga baby, sa ibang culture, pinapatay yung mga baby, okay lang yun. Inimbento lang pala yung morality eh. What's wrong with that? Kung yung iba, nagpa-practice ng cannibalism, kumakain ng kapwa-tao, yung iba, hindi. So, parehong okay lang yan. Bakit? Wala naman palang Diyos na nagdidikta kung ano yung tama at mali eh. Lahat pala tayo pwedeng magdikta kung anong tama at mali. Now, kung yung pumatay ng kapwa ko, tama sa akin, sinong pwedeng magsabi sa akin na mali yun? Wala naman palang, kumbaga ang tawag ng mga theologians dito ay objective truth or objective morality. Wala naman palang Diyos na nagsasabi na mali yan. Wala naman palang arbitrator sa langit na nagsasabing mali ang ginawa mo, eto tama. So, ako po naniniwala na yung morality, it's not a social construct. Yung morality po ay galing sa Diyos. Hindi po natin inimbento. Pangalawa po, God inscribed His moral law in every human heart. Yung moralidad po ay isinulat ng Diyos sa ating mga puso. Kagaya po ng nakasaad dito sa banal na kasulatan, sabi po rito, they show that the requirements of the law are written on their hearts. Paano natin alam na nakasulat ito sa ating mga puso? Merong witness, merong nagpapatotoo. Sabi po rito, their consciences are also bearing witness, and their thoughts sometimes accusing them and at other times even defending them. Yung konsensya natin na nagpapatunay. Kasi yung konsensya natin na nagsasabing mali yung ginawa natin o tama yung ginawa natin. Point number 3, your changed life is the best moral argument. Minsan, ang tendency natin ay i-argue, okay, merong Diyos, merong moral lawgiver. Minsan, na-stuck tayo dun sa mga arguments, sa mga lofty arguments. Pero mga kapatid, yung buhay na binago, yan po yung best argument natin. Lalo na sa ating mga pamilya. Hindi ka pwedeng pumunta sa pamilya mo at sabihin mong merong Diyos, ito yung mga arguments ko, theological arguments, cosmological argument, moral law argument. Ang daming pwedeng argument patungkol sa Diyos. Pero hanggat hindi nababago yung buhay mo, hindi ka papakinggan ng pamilya mo. At feeling nila, ipokrito ka lang, no? At imbis na mapabuti sila, mapapasama pa sila, mapapalayo pa sa Panginoon na ipinoproklama mo sa kanila. So mga kapatid, itong pinag-aaralan natin ay moral argument. Pero tandaan po natin, yung pagbabago ng ating buhay, yan po ang best argument. Yan po yung best moral argument. Now, kung gusto mong manalo sa asawa mo, no? Pag lagi kang tama sa harapan ng asawa mo, talo ka pa rin, no? Wala kang laban sa asawa mo. Pero alam mo, pag naging mabuti ka sa asawa mo, pinapakinggan mo yung asawa mo, minamahal mo yung asawa mo, you will win the argument, no? Kasi yung best argument is kindness, love, and kindness. Your changed life is the best moral argument. Kahit tama ka pa, kung palasigaw ka naman, wala rin yun. Kailangan talaga yung buhay na binago. Yan talaga yung makakatulong at makakapaglapit ng mga tao sa ating Panginoong Jesucristo. Now, paano po natin to i-apply sa ating mga buhay? So, number 1 po, beware of developing a seared conscience. Ano po ba yung seared? Yung seared, ito yung may mainit na bakal na parang sa steak, no? Sinisier mo muna. Now, kapag yung mainit na bakal po idinikit sa laman, ang nangyayari po dyan, nasusunog. Kapag yan ay first degree burn, sobrang sakit. Pag second degree burn, sobrang sakit pa rin. Pero pag third degree burn, yung mainit nagbabagang bakal, ginanon mo sa laman mo, third degree burn, hindi na masakit. Bakit hindi na masakit? Kasi yung mga nerve endings nasunog na. Kaya pag nasunog ka ng third degree burn, mas
mas less painful. Hindi na masyadong masakit kumpara sa first and second. Bakit? Pag nasunog kasi yung mga nerve endings mo, hindi ka na nakakaramdam. At yan po nangyayari pag nagkaroon ka ng seared conscience. Hindi mo naramdam yung kasalanan. Hindi mo na feel na mali pala yan. Pag ang isang, sabi nga, di ba, pag paulit-ulit na sinasabi ang isang kasinungalingan, nagiging tama, nagiging totoo. Pero ang kasalanan po, ganun rin. Kapag paulit-ulit mo siyang ginagawa at gina-justify na ng isipan mo, nagiging tama na rin siya. Sometimes we call evil good. Yung isang masama, nagiging mabuti na. Kasi nga, nagkaroon na tayo ng seared conscience, manhid na konsensya. Yan po ay nakasulat sa banal na kasulatan. Sabi po rito sa 1 Timothy chapter 4 verse 2. Sabi dito, such teachings come through hypocritical liars, whose consciences have been seared as with a hot iron. Yung budhi nila, yung konsensya nila, ay tinataka ng nagbabagang bakal. Ibig sabihin, binabad, dinarang sa nagbabagang bakal. At kung ikaw ay nagkaroon na ng seared conscience, nagiging manhid ka na. Yan po yung sinasabi rito sa Ephesians, no? Having lost all sensitivity, sila'y naging manhid. At pag naging manhid na po, hindi na nakaramdam ng, hindi na nakokonsensya, no? Nakagawa na ng mali, hindi pa rin nakokonsensya. Mag-ingat po tayo dyan kasi baka mamaya may mga inaalagaan tayong mga kasalanan, paulit-ulit ginagawa, hanggang sa yung nakasanayan natin at hindi na tayo nakokonsensya. Point number 2, befriend others rather than merely win arguments. Tayo po na nagsishare ng ebanghelyo, kinukonvince natin yung mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin, upang mapalapit sila sa ating Panginoong Jesucristo. Tandaan natin, we prioritize friendship. We win them by being friends with them. Nagpapakabuti tayo sa kanila, pinapakitaan natin sila ng pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo. We don't just merely win arguments. So mag-ingat lang tayo, no? Kasi pag habang tumatalino ka, ang dami mo nang alam. Minsan, nananalo ka sa argument, pero you lose your friends. You lose the people around you. So, we befriend people rather than merely win arguments. Number 3 po, be kind and Christ-like. Your life is your strongest argument. Maging mabuti po tayo sa ating kapwa. Maging mabuti tayo sa ating pamilya, sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating mga magulang. Pag ikaw ay anak, pag nandun ka sa bahay, igalang mo yung mga magulang. Be kind to them. Be Christ-like. That's your best, that's your strongest argument na may proof ka, may pruweba ka na meron talagang Kristo sa iyong buhay. Kapag meron kang Kristo sa iyong buhay, mararamdaman talaga yan ng membro ng iyong pamilya. And you will be able to win them. Pero pag hindi mo ipinaramdam sa kanila yung pagbabago ng iyong buhay, kahit anong argumento na gawin mo patungkol kay Jesus Christ, patungkol sa Diyos, hindi mo sila mawiwin. Baka mapalayo pa sila lalo. So be kind and Christ-like. Your life is your strongest argument. Gawin po natin yan, no? Talagang magpaka-Kristo tayo sa mga tao sa paligid natin. Asahan mo maraming tao ang mailalapit mo sa Panginoon. That's your strongest argument. Now, para po sa ating discussion, why is your changed life the best moral argument? Pag pinapakilala mo si Kristo sa ibang tao, hanggat hindi nababago yung buhay mo, napakahirap gawin nun, no? Ang hina ng argument mo. Pero pag nabago ka, pinakita mo yung sarili mo as a living proof na ikaw nga ay may Kristo na, magkakaroon talaga ng pagbabago sa mga tao sa paligid. May lalapit natin sila sa ating Panginoong Jesucristo. So yan, pag-usapan pa rin po natin yan sa discussion groups natin para mas lalo tayong lumalim sa usapin na ito. Why is your changed life the best moral argument? Tayo po'y manalangin. Righteous and holy God, thank you for writing your law on my heart. I praise you as the true source of all that is right, just, and good. When the world confuses evil for good, help me to stand firm in your truth without becoming harsh or proud. Let my life speak louder than my words, reflecting your kindness, holiness, and love.
Keep my conscience sensitive and alive, guiding me in what is right. Teach me to befriend, not just debate, and to be a living argument of your love and grace. May my words and actions shine as a light in this dark world. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. Kung kayo po ay merong natutunan, ipaalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.